Dear Tita El, natutunan ko sa isang relasyon na hindi lang dapat sabay ang tibok ng puso nyo, pero sana sabay rin kayong may oras para sa isa't isa. Pero paano kung ang tadhana mismo ang nagtakda na hindi kami laging sabay? Ganito kasi ang sitwasyon namin ng asawa ko, Tita El. Ako ay isang bank teller, pang-umaga ang pasok ko. Siya naman ay isang call center agent at panggabi ang pasok niya. Sa madaling salita, habang ako ay papasok sa trabaho, siya naman ay kakauwi pa lang, pagod at antok na antok. Kapag ako naman ang pauwi, siya naman ang maghahanda para umalis. Halos hindi na kami nagkakasabay sa pagkain. Minsan, hindi ko na rin maalala kung kailan kami huling sabay na natulog sa iisang kama. Naging mahirap ito lalo na nang dumating ang anak namin. Wala kaming helper kaya hati kami sa lahat. Sa gawaing bahay, sa pag-aasikaso, at sa pagpupuyat. Pero kahit anong hati ng responsibilidad, may mga araw talaga na napapagod ako. Noon, may mga gabi na uuwi akong pagod na pagod tapos madadatnan kong magulo ang bahay, may hugasin sa lababo, may kalat sa sala. Doon nagsisimula ang iringa namin. Maliit na bagay lang sana pero kapag kasi naipon, parang pasanin na ang bigat. Hanggang sa dumating sa puntong hindi ko na alam kung paano aayusin ang sitwasyon namin. May mga gabi na umiiyak ako habang kumakain mag-isa, habang siya naman nasa trabaho, malayo, kahit malapit. Parang may pagitan na sa amin kahit magkatabi lang sa iisang bubong. Pero alam mo Tita El, hindi namin hinayaang sirain kami ng oras. Hindi namin hinayaang malunod kami sa pagod at sa distansya. Pinili pa rin po namin ang isa't isa. Natutunan naming mag-adjust, mag-usap at magbigayan. Ako, sinisigurado kong bago ko simulan ng araw, may 5-minute morning cuddle muna kami. Kahit gaano pa kahaba ang araw na naghihintay sa akin. Siya naman natutunan niyang kahit sobrang pagod na niya, magtitira siya ng konting lakas para siguraduhing malinis ang bahay na uuwian ko. At ang pinaka hindi ko inaasahan, ang simpleng sticky notes na iniiwan niya sa ref namin. Good luck today, mahal kita. O minsan naman, pasensya na sa kalat kahapon. Binawi ko na ngayon, ingat ka mahal. Hindi man namin mabago ang oras, natutunan naming bumawi sa isa't isa. Yung tipong masosorpresa na lang kami na isa sa amin nag-leave pala para magkasama lang kami. Lalo na sa mga espesyal na araw katulad ngayon, Valentine's Day. Kaya napatunayan ko Tita El na minsan hindi kailangang magbago ang sitwasyon. Ang mahalaga ay ang pagpili sa isa't isa araw-araw. At kahit hanggang ngayon na hindi pa rin perpekto ang setup namin, isang bagay ang laging sigurado. Ang pagmamahal namin hindi kailanman mababawasan ng pagitan ng oras. Nagmamahal, Tina ng Cainta, Rizal. Tina! Tinamaan mo! Ang dami mong correct! O, hindi ba? Ganyan ang mature relationship. Di ba? For all you know, God is testing you, 'di ba? Sa relationship ninyong dalawa. Pero at least ang maganda nun is natuto kayong mag-adjust and you try your best to work around the situation. Very good talaga 'yon. Tsaka aside from the sticky notes pwede namang mag-messenger din kayo, 'di ba? Ganon. Ang hirap din kasi kung parehas talaga kayong busy. Sa totoo lang, lalo na sa panahon ngayon, panahon ng inflation at kailangan yung kumayod
ng bonggang-bongga hanggang makita mo na yung crater ng Earth. Kasi nga, di ba, ang hirap kumita ng pera. Pero nakakatuwa na kahit na ganyan yung schedules ninyo, magkaiba ng time zones, kahit na nandito lang naman kayo pareha sa Pilipinas, nakukuha nyo pa rin yung tamang timpla para mas maging maganda ang inyong pagsasama bilang mag-asawa.